Ngayon, babalik ulit tayo sa yellow. Mm-mm. 2016 tumakbo siya. 2022 tumakbo siya. Pareho ang binabatong issue sa kanya, Jody Kid. So, kanino yung sa kanina? Jody Santa Maria. Kanino yung ngayon sa tingin nakuha yan na propaganda? Eh, syempre sa mga yellow. So, meron silang alam. Kaso, hindi tayo makapaniwala nun kasi nga wala nga silang pinapakitang hint. Ngayon, may naipakita. Okay? At kaya siguro wala silang pakitang hint nun. Eh, may mga dadamay na yellow executives kasi hinarang nila yung operations. Nagigets nyo na? Ngayon, kung yung mga dilaw ay makikiparticipate dito sa ipagtatagoy na si BBM, eh di niloloko nyo lang pala yung mga tao na noon na Jody Kid si BBM, niloloko nyo yung mga dilawan, mga manloloko. Mga manloloko kayong lahat! True! Mga maging hysterical yung mga pink, no? Tsaka yung mga yellow na diehard. Diba? Diyos me. Diba? Kaya ngayon, yung bigkas nila nun eh. Kaya ngayon, si Maharlika appeals to a broad audience. Yellow, anti-yellow, pro-BBM, anti-BBM. Kasi yung hindi nagawa ng mga dilaw noon, ay nagagawa ni Maharlika ngayon. Nagbibigay siya ng kaunti-unting sustansya sa napakalaking kaisipan na si Mickey Coseteng, di ba? Yung sinasabi niyang ganon. Di ba? Na, kilala ko yung mga yan, talagang mga Kemelar yan. Di ba? At iba pa, ito kahit si Joey, may alam din to eh. Anyway, so, may mga nagtatagpi-tagping mga iba't ibang Chekhov's gun. Alam niya na. Iba't ibang Chekhov's gun. And it is accumulating. And they are coherent stories. Ngayon, kung ikaw ay magaling kang communicator, ang aatakihin mo yung coherence nung story. Hindi lang yung parte ng story. Kaso, coherent pa rin kahit inano mo yung isang parte. Coherent pa rin siya overall. Yun yung gibain ninyo. Yung coherence. Alam nyo na. Diyos ko. Next. Yung reaction nila, sobra-sobra doon sa claim. Diba? Yung reaction nila against dun sa story is it's too defensive. Diba? It's too defensive. Nung early part ng conversation, na-mention mo nga na, and a lot of people, ganito din yung opinion nila. Pidea can just very well talk about yung document na nakuha ni Maharlika is actually a Photoshop document. Hindi ganyan yung form namin, hindi ganyan yung kinemerot, ganyan-ganyan. And we are interested kung sino yung agent na yan na nag-prepare if it is indeed true. Diba? Dapat ganun sana lang yung reaction. Okay yung reaction eh. Pwede kasi nila sabihin na hindi po ganyan ang pag-request ng operations. Oo. Kasi sinabi lang nila, wala po yan sa formis. Dex, wala namang kiniklaim na nasa formis. Ang sinasabi, may nag-request. Dapat sinabi nyo, hindi po ganyan ang procedure namin ng pag-request. Nag-guess ninyo? So, yung strength ng pag-debunk nila is that the document is fake because it is not in formis. Okay? But the claim was that it is a request that did not come into fruition because somebody intercepted it. Ngayon, ang isang request ba, nilalagay nyo ba yun sa formis o hindi? Diba? Then it becomes useless yung defense nila na wala yan sa formis at ang formis, ang feature niya na hindi ka pwedeng mag-insert ng keme at wala siyang serial number. Never naman kinlaim na isa siyang completed operation that has to be serialized. Yun. Joaquin Lira, bilis, ang dami mong nasasabi. Bilis, isi-share ko yung platform ko sa'yo. Akyat ka, nandyan yung link sa baba. Pakita mo yung tapang mo. Bilis! Bilis, otherwise, i-mute na kita. Hindi to unlimited offer ha, Joaquin Lira ha. Hindi to unlimited offer. Ayan ang link ko. Ano ba si Joaquin Lira? Yung paliligo mo. Yung paliligo mo na naman yung kanyang yung paliligo ko na naman yung concern niya. Ayan yung alam link, mo, Joaquin Lira. Alam mo, according to science, you don't need to take a bath every day. It's actually bad for your skin. Talaga? Hindi kaya. Hindi kaya sa Pilipinas, hindi kaya. It's kaya hindi yung full on shower. Kailangan mo pa rin ng hygiene, kailangan mo magugas ng kamay, kailangan mo magugas ng kipay, kailangan mo magugas ng puwet, ganyan. Pero yung todo bath, it's actually bad for your skin kasi nga yung bacteria,
nawawala yung good bacteria. So, mas lalo kang madalas magkakasakit. Kaya kita mo yung mga sobrang malilinis sa katawan. Halimbawa, sila yung madaling. Si KA, no? Si KA, masyado malinis sa katawan. Kaya ang dami niyang. Sakihin siya. Di ba? Ganun yon. Kaya yung mga hindi, kasi meron niyang nag-experiment na doctor. Bex, o bakla siguro, ilang taon na ba siya? 42 na lalaki. Talagang sabi niya talagang, hindi na raw siya naliligo ng for 10 years. As in, hygiene lang talaga siya. Girl, pag tinignan mo itsura niya, mukha siya teenager. Sabi ko, puta, kaya parang ganda ng skin. Kasi hindi, kaya yun yung, sabi ko, puta. So, yun yung eksena. Kaya ito yung mga hindi naliligo, girl. Kaya tsaka nyo, kaya kailangan maligo araw-araw dahil ang babaho nyo talaga. Sure. According to the reading document, 6th edition, July 2020, ang Pormis ay binuo noong 2009. Ano yan? According sa Philippine Bidding Document, 6th edition, July 2020, ang Pormis ay binuo ng 2009. Parang ang labo. Baka yung project, nag-start sila na i-acquire yung program. Ano ba yung Pormis na yan? Yun nga yung parang system ng yun yung system ng PIDEA. Parang document management system ng PIDEA. Ano mga ini-input doon? Paki-check naman kung ano ang kailangan tayo i-factual of what is Pormis. Pormis, PIDEA. Ito. Invitation to bid. Teka ha. Meron ako nakita dito na bidding docs. For the Pormis 2024. Ano ba ibig sabihin ng Pormis? Ang ibig sabihin niya ay Plans and Operations Reports Management Information System. Actually, lahat ng mga government offices, merong parang ganyan. Yan yung tracker ng lahat ng mga dokumentong, mga critical documents na part nung day-to-day operations. Hindi, ang tanong ko kasi is, ito kasing document na to is kailangan ng firma. So, kailangan talaga siyang printed out. Oo. Kailangan siya i-archive. Ang tanong, actually, ang critical na question is, kasi nga ito, hindi naman to natupad, na-rejectong operation. So, pagka hindi ba natupad, at kasi hindi naman siya pinirmahan ng mga director kinembot eh. Ang nakapirma lang doon, agent lang eh. Agent lang. Si Agent Do you Orange, archive that? Is that document become part of Pormis? Kasi nga, yun yung dapat sagutin. Yun yung dapat sagutin. Kasama nyo bang ina-archive yung mga request lang ng agent, tapos hindi naman napirmahan ng ano? Kasi, basically, hindi siya na-report. Hindi siya i-archive. Yun nga. So, outside Pormis siya talaga, kung ganun. Kasi ang i-archive mo lang, yung napirmahan. Yung bakla, yung lahat ng drafts? Pati drafts? Yes. Yun. Hindi, kasi dapat in-explain nila, ang mga request po ng operations, ito po ay lahat online. Parang hindi ka panipaniwala yun, girl, kasi kailangan mo ng signature nung approval nung director. So, coherent pa rin yung sinasabi ni Marley. Kasi sinasabi lang namin, coherent hindi namin sinasabing totoo. So, it is still, coherent pa rin yung kwento ni Maharlika. Ang kwento ni Maharlika is, nag-request si Agent Orange because there is an informant na sinasabi ang mga kababalaghang nangyayari sa Unit 4C at itong request na ito ay hindi pinayagan dahil hinarang ito ni Little President na associate ng babaeng pinagpala sa lahat. That is a coherent story. Hindi namin sinasabing totoo. It is just coherent. Correct. Yung iba kasi, hindi pa coherent. Ang sinasabi lang dito is that yung statement ng PIDEA, hindi niya na-debunk yung narrative. Yes. Yung kwento. Hindi niya na-debunk yung kwento. Kasi kung sinasabi na, kasi hindi naman lumabas sa Pormis yung hindi naman lumabas sa Pormis yung pre-operation report na yan. Yung pre-operation report, ina-archive namin yan, serialize yan and whatnot. Ang tanong, kasama nyo bang siniserialize yung mga hindi naman napirmahan ng mga direktor? Kasi nga, yung pinakita naman ni Maharlika, hindi naman talaga permado ng direktor. Ang nakapirma lang is yung agent lang. So, yun. So, why are you asking kaya for a document na serialize kung hindi naman talaga siya
natupad, kung hindi naman talaga siya nangyari. So ayun na nga, coherent yung story ni Maharlika. Kaya dapat kasi, kung gusto nyo i-debunk yan, you debunk the coherence. Actually, yung isa nga, yung may pinakita sa akin na statement tong isa, pinadala sa akin ng isang congressman. Sabi ng isang grupo ng BBM supporters, ang kanyang debunk is, hindi tama yung narrative ni Maharlika kasi si Pinoy, gagawin niyang lahat para magdulog ang mga Marcoses. So, kung totoo yan, dapat Kemeny, Pinoy. Pero ang point kasi is, hindi naman si Pinoy yung ano eh. Hindi naman si Pinoy yung pinakitaan. Hindi kay Pinoy dumidiretso yung kagad. Dumadaan muna yun sa Little President bago yan i-escalate sa Pinoy. Kaya coherent pa rin yung story ni Maharlika. Gets ninyo? Yun yung dapat i-debunk. Yun yung i-debunk yung coherence muna ng story. Kasi yung parang yung kay Bicoy kasi no na scandal, yung coherence ng story yung giniba. That it cannot proceed anymore. Yung maganda yung comment, hindi ko, kanina kasi nalaglag may umakyat si Rotten Coffee. Maganda yung ano niya, maganda yung POV niya. Sabi niya, ang problema kasi, nagha-harden yung story ni Maharlika. Nung una, putak siya ng putak tungkol sa pulveron. Pagkatapos may mga dumarating na mga since they did not pay attention to the first story, nung mahina pa yung story, hindi sila nag-pay attention. And then, nung dumadating na yung mga bagong impormasyon, nagha-harden na yung story. Until dumating na nga siya, dumadating na tayo ngayon, itong punto na to, it becomes so difficult to control the narrative. Kasi nga, sobrang dami mo nang hindi pinansin. Pagkatapos ngayon, unti-unting nagka-come together yung mga iba't ibang mga talak ng iba't ibang tao, nabubuo na, nako-corroborate yung mga sinasabi ni Maharlika, may lumalabas na ebidensya, hawak niya, may lumalabas na ebidensya na hindi niya hawak, yung mga ganon. So, hindi, sa kabalo kasi yan, hindi kasi alam ng mga vloggers, binubuo na ni Maharlika yung kanyang credibility. Before niyan, naglabas siya ng CCTV video featuring the PIDEA director na nambubugbog. Hindi yan dinebunk. Hindi rin yan pinick up ng mainstream media. Bakit yan hindi pinick up ng mainstream media? Teka. Yung sinasabi ni Edgardo Sicat, kino-corroborate niya basically yung claim ni Ka Eric Celis. Kasi ayon dun sa tipper ni Ka Eric, yung operations, yung permis na merong nag-i-include nung pre-operations report. October daw yun, 2012 nag-start. So yung permis, malamang nga, nag-start yung permis 2009, baka deconceptualize that idea 2009. And then, nadagdagan yung features niya. And then, noong 2012, dun siya raw it became a multi-user environment wherein it includes POS of Operations Management Division. So yun. Well, anyway, ang sagutin na lang ng PIDEA is, kasama nyo bang ina-archive yung mga wala namang approval ng higher ups? Naka-Intel to girl eh. Intel Division, di ba? Hindi yung report ng agent from Intel Division or something. Intelligence and Investigation Service. Kasama ba yan doon sa sa promise? Ayun nga, kasi kung... Promise? Oo eh. Kasi kung kasama sa promise yan, edi everyone can access kahit hindi yun doon sa Intel Division. Alam mo, there are more holes doon sa story ng PIDEA. Hindi pa siya ganun dapat nag-ano muna dapat inaral muna nila yung buong Emerald, no? Na ako kasi pag ganyan kasi na hindi pa court this is a lesson on strategic communication. Makinig kayo PCO. Wala pa unang-una, you have to be generous doon sa critic si Maharlika. Pag dinaan nyo sa hate, yung response niyo magiging trigger happy kayo, madederail kayo. You look at the entire structure of the argument. Look at it. Ano yung incoherent at coherent sa kwento niya? Okay?
Pag nakita niyo, you have to establish the coherence. And then yun yung babaliin ninyo. Sasabihin nyo that the story is incoherent because XYZ. Actually, yung pinaka-coherent, no, sa mga pinambabato ng mga BBM Chorba, is yung sinabi nila na, alam niyo kung gaano kagalit sa mga Marcos si Pinoy? Kung nalaman niya ni Pinoy, di pinahuli niya na sana. Yun yung pinaka-coherent na, ha? Yung pinaka-okay na pang ano sana, pang... Oo, pero the thing is, the claim of Maharlika is, hindi nga umabot kay Pinoy kasi nga ang humarang ay ang little president. Gets you na? Hindi mo ma-debunk na si little president ay law partner ni ng babaeng pinagpala. So yun yung dapat yung i-debunk na coherence. Na sabihin nyo, bakit ang gagawin ni Jojo ni little president? Yan, galit yan sa mga, galit din yan sa mga Marcos, dilaw na dilaw. Bex, yung pinsan niya, cabinet secretary ni. Pinsan ba niya yan? Si little president? Si Acosar. Oo. Yata kasi parang may Araneta connection. Hindi, pinsan ni Jojo Ochoa or Bayaw or something. Asukar. Acosar. Acosar and Ochoa. Ang tawag dito, in-laws. Mukhang in-laws. May accusar na nakapangasawa ng kapatid ni Paquito Ochoa. So ayun na nga, yun yung story. Kaya nga, yun yung dapat tinitibag no? Yung coherence. Parang yung kay di ba yung kay Bicoy, bakit natibag yung Bicoy? Kasi it's not coherent. Yung kay Matubato, bakit siya natibag? Because it's incoherent. Ano yung nakipagbarilan ka, tapos gumulong-gulong ka sa ilalim ng kotse. Alam mo yun na parang, paano ba? Di ba may ganun siya na si Las Cañas ata yung gumulong-gulong at pumunta sa ilalim ng kotse. Parang naging, parang napaka, merong yan sa korte, kahit ilagay mo sa korte, di ba, na parang it's incoherent. Parang ganito, yung story ni Maharlika, it still appeals on a reasonable mind. It's not unreasonable na si Little President ahaharangin kasi nga buo yung storya ni Maharlika na si Little President ay colleague ng babaeng pinagpala sa lahat. So, bukod na pinagpala sa babaeng lahat. So, it doesn't matter kung si Pinoy yung presidente. Oo. Kasi hindi pa makakarating kay Pinoy yung information. Kasi nga, nagre-report sila muna sa Little President. Oo. Sige. And during that time, no, it is known that kumbaga, ang kwento noon kasi, hati ang dagat ng sa partidos ni Pinoy noon, hati ang dagat sa Ochoa Group at saka Marojas Group, di ba? Di ba meron pa ganung mga kwento noon? Kumbaga parang may mga certain matters that can only go through Paquito Ochoa, and then there are certain matters that can go through so depende sa concern mo, meron daw dalawang gatekeeper, pero mas matibay ang gatekeeper. And syempre, yung mga dilaw ng 2022 elections, I think even 2016 elections, ang binabato na nila kay BBM ay Jody Kid. So saan nakukuha ng mga dilaw yung chika na Jody Kid si BBM? Di sa mga dilaw na higher ups. Nagigets mo ba? So coherent pa yung storya ni Maharlika. Hindi na tayo maniwaliwala nun kasi wala naman silang maipakitang camera. Ngayon, maipinakita, ito na yung pinaka-closest na hindi pa to smoking gun, no? This is still, sabi nga nung, parang ano bang term dito? Chekhov's gun. Parang ganyan, Chekhov's. I-check mo yung meaning ng Chekhov's gun. C-H-E-K-O-V-S. Chekhov's. Puta. C-H. Chekhov's. Dyslexic. C-S-E-K-H-O-V. Gun. Parang ganyan. Chekhov. C-H-E-K-O-V. Okay. Anong sinasabi mo, bakla? Like, C-H. Anong spelling to? C-H-E.
CHE-KOV. K-O. gun. Chekhov's gun. Okay. Read. Gun. Ayan. Sige, share natin sa madlang people para meron tayong matutunan ngayong araw na ito. Ito. A narrative principle where an element introduced Lakihan mo, girl, para makita ng mga tao. Ayan. A narrative principle where an element introduced into a story first seems unimportant, but will later take on great significance. The principle postulates that any seemingly unimportant element introduced into a story, an object, a character trait, a backstory, an allergy, should later have relevance. So ito yung parang hindi ito yung smoking gun. Kasi yung smoking gun, parang, syempre, ano na yan, no? Direct Kevlar. So parang itong nilabas ni Maharlika is, it's like a Chekhov's gun. No? Yung mga sinasabi niya nung una, parang Chekhov's gun. Yung parang, yes. Parang, ayan. Diba? Tapos nahihinog. Yun yung sinasabi mo, Joey, na nahihinog. Kasi dati, hindi mo pa alam. Kasi it's not a smoking gun. Okay? So, alam nyo na, PCO, ha? Makinig kayo. Diba? Sayang yung mga binabayan niyo. So, yun yung Chekhov's gun. No? It's not a smoking gun. Yung kay Maharlika, it's a Chekhov's gun. Kaya hindi siya smoking gun kasi hindi nga siya pinayagan na operations. Nagigets mo? So, it's just a request allegedly by Agent Orange to conduct an operation. And allegedly, hinarang daw ito ni Little President, which is in fact colleague ng babaeng pinagpala sa lahat. So, the story is coherent until now. Ang objection ng PDEA is, hindi totoo yan kasi walang serial number at wala ito sa Formis. But the point is, paano nga siya mailalagay sa Formis kaya hindi nga siya pinayagan ng operations? Hindi siya natuloy kasi hinarang nga ng Little President. Ngayon, babalik ulit tayo sa yellow. 2016 tumakbo siya. 2022 tumakbo siya. Pareho ang binabatong issue sa kanya, Jody Kidd. So, kanino yung sa kanina? Jody Santa Maria. Kanino yung ngayon sa tingin nakuha yan na propaganda? Eh, syempre sa mga yellow. So, meron silang alam. Kaso, hindi tayo makapaniwala nun kasi nga wala nga silang pinapakitang hint. Ngayon, may naipakita. Okay? At kaya siguro wala silang pakitang hint nun. Eh, may mga dadamay na yellow executives kasi hinarang nila yung operations. Nagigets nyo na? Ngayon, kung yung mga dilaw ay makikiparticipate dito sa ipagtatagoy ng si BBM, eh di niloloko nyo lang pala yung mga tao na noon na Jody Kidd si BBM. Niloloko nyo yung mga dilawan. Mga manloloko. Mga manloloko kayo na! True! Maging hysterical yung mga pink, no? Tsaka yung mga yellow na diehard. Diba? Diyos me. Diba, kaya ngayon, yung bigkas nila nun eh. Kaya ngayon, si Maharlika appeals to a broad audience. Yellow, anti-yellow, pro-BBM, anti-BBM. Kasi yung hindi nagawa ng mga dilaw noon, ay nagagawa ni Maharlika ngayon. Nagbibigay siya ng kaunti-unting sustansya sa napakalaking kaisipan na si Mickey Cosseteng, di ba? Yung sinasabi niyang ganon. Di ba? Na, kilala ko yung mga yan, talagang mga Kevlar yan. Di ba? At iba pa, ito kahit si Joey, may alam din to eh. Anyway, so, may mga nagtatagpi-tagping mga iba't ibang Chekhov's gun. Alam niya na. Iba't ibang Chekhov's gun. And it is accumulating. And they are coherent stories. Ngayon, kung ikaw ay magaling kang communicator, ang aatakihin mo yung coherence nung story. Hindi lang yung parte ng story. Kaso, coherent pa rin kahit inano mo yung isang parte. Coherent pa rin siya overall. Yun yung gibain ninyo. Yung coherence. Alam nyo na. Diyos ko. Next. Ilang thesis ang ginradan ko, no? Ako'y nagtuturo. So you know something when you talk about coherence, diba? Coherence of the story.
Ay, hindi ko alam. So, coherent pa nga siya. Kasi there's nothing so spectacular pa doon sa claim. Wala pang quantum leap eh. Wala naman sinabi si Maharlika na nag-operate ang PDEA at nung huhulihin na, pinigilan. Hindi ganun yung claim eh. Ang claim is nag-request, hindi pinayagan dahil hinarang. At yung nangarang is colleague ng babaeng pinagpala sa lahat. Is it coherent or not? Wala pa tayo dun sa hard evidence. Kasi unang-una, di ba, ang judge kailangan muna yung coherence ng storya mo. And then tutuloy na siya dun sa hard evidence. Kaso nga reasonable, ano muna tayo ngayon? Reasonable opinion. And ang ano doon, yung reaction ng PIDEA at saka ng mga supporters ni BBM, yung reaction nila sobra-sobra doon sa claim. 'Di ba? Yung reaction nila against dun sa story is it's too defensive. 'Di ba? It's too defensive. Nung early part ng conversation, na-mention mo nga na, and a lot of people ganito din yung opinion nila. PIDEA can just very well talk about yung document na nakuha ni Maharlika is actually a Photoshop document. Hindi ganyan yung form namin, hindi ganyan yung kinemerot, ganyan-ganyan. And we are interested kung sino yung agent na yan na nag-prepare, if it is indeed true. Diba? Dapat ganun sana lang yung reaction. Okay yung reaction eh. Pwede kasi nila sabihin na hindi po ganyan ang pag-request ng operations. Oo. Kasi sinabi lang nila, wala po yan sa formis. Dex, wala namang kiniklaim na nasa formis. Ang sinasabi, may nag-request. Dapat sinabi nyo, hindi po ganyan ang procedure namin ng pag-request. Nag-guess ninyo? So, yung strength ng pag-debunk nila is that the document is fake because it is not in formis, okay? But the claim was that it is a request that did not come into fruition because somebody intercepted it. Ngayon, ang isang request ba, nilalagay nyo ba yun sa formis o hindi? 'Di ba? Then it becomes useless yung defense nila na wala yan sa formis at ang formis ang feature niya na hindi ka pwedeng mag-insert ng keme at wala siyang serial number. Never naman kinlaim na isa siyang completed operation that has to be serialized. 'Di ba? So yung reaction ng PIDEA masyadong OA doon sa claim kasi yung claim hindi naman siya talaga super Yung claim is just a kwento. But the reaction is too defensive. 'Di ba? Yes, babalik ulit tayo kay Bicoy. Diba nakita niya, ito ang record ng Tara, ng payola ng droga ba yun sa Tara? Diba yung payola daw ng mga drug lords? Ito po ang record, ganyan. Bakla, sino mga drug lord na magre-record ng mga payola nila ng ganyan ka-systematic? Tapos may mga pirma-pirma pa ng mga release ng mga payola. Parang, it's not coherent. Alam mo yun, it's too spectacular of a claim. Diba? Na parang it is actually out of the may tawag dyan yung mga judges na parang it's not believable. Parang, yung mga nag-aral dito ng law school, yung believable story, yung parang, ano ba? I-search mo yung term na yun. Di ba meron yan yung, kailangan the story must be believable, na coherent siya, na actually lumabas yan sa yung trial din ni Amber Heard sa Too Incredible. Ayan, Too Incredible. Parang may ganyan, Too Incredible. Yung parang a person of a reasonable mind. A man of a reasonable a reasonable man will not do something like that, ganun. Oo, na parang gano'n, na parang Dex, yan ba talaga yung alam natin na reasonable na ginagawa ng mga drug lord na nire-record nila yung mga Tara? Tapos yung mga meron talagang paper trail. Hindi ba ang number one sa mga krimen ay walang paper trail, yung exchange of money para talaga hindi siya mahuli? Ano yan? Parang, is there a criminal setting himself up for to be found? A paper trail is the number one way for you to be found. So it's not reasonable. On its face, it's not reasonable. Itong claim ni Maharlika, is it reasonable na may agent? Wag lang muna natin yung hard keme. Is it reasonable for an agent, for an informant to go to an agent and the agent presented some reasonable proof or some decent amount of proof to warrant further action ng PIDEA agent? And the PIDEA agent requested an operation. And then the operation, and it was actually stopped by the legal president,
who happened to be the colleague of the babaeng pinagpala sa lahat. Kaya hindi siya natuloy at kaya hindi siya nalagay sa formis. Is that a reasonable story, Joey? Is it too incredible to imagine that it could happen? I remember, ito yung ginagamit ng korte na language kapag kunwari they speak about yung reasonable yung isang bagay. It is within normal human experience. Ayun. Ganon. Yun yung pag-explain nila na parang, will a reasonable man do it? Kasi within normal human experience, ito yung gagawin ng isang tao. Is it within the normal human experience in our government system na pwedeng wag ipagpatuloy ang isang operasyon dahil bata-bata? Alam mo yon? Kasi yun yung hatak ng story ni Maharlika. Yung story niya, it is within normal human experience in Philippine politics. Kaya nga 'di ba, bakit nila ginamit yung yung kay Peter Lim kay Duterte? 'Di ba? Bakit maraming nag-no? Kasi nga sabi nila, nakita ka, ninong magkumpare pala kayo sa kasal, gano'n, nung mayor ka, ganyan. 'Di ba? Kaya yun yung ginagamit. Because bata-bata is something that has plagued our Philippine politics, 'di ba? Na yes. Wow. So it is within human experience. Kaya yun coherent yung story nila noon kay Peter Lim. Ngayon, paano siya dinibunk ng mga Duterte supporters noon? Bex, inisyuhan na nga ng warrant of arrest. Ngayon, kung hindi mo makita si Peter Lim, kasi nagtatago siya, kasi may warrant of arrest. Which is within normal experience. Kung may warrant of arrest ka, magtatago ka, aalis ka. Gets mo? So, one coherent story was actually debunked by another coherent story. So the Peter Lim, although it is persuasive, it met a counter-persuasive reason. Correct. Gets nyo? Ngayon, dito kay Maharlika, kailangan mo ng within human experience na yung kanyang pinagsasabi is too incredible to be believed. To be believed. Oo. Correct. Ayun. Speaking of, yung hindi within normal human experience. 'Di ba? Ganyan yung ginagawa nila doon sa yung 36 na Chinese volunteer ng Philippine Coast Guard are spy. 'Di ba? Na parang ba't ka naman kukuha ng spy na Chinese? 'Di ba? Na obvious na Chinese. Tapos papapasukin mo ng PCGA para mag-spy. 'Di ba? Para it is hindi, saka, doon mo talaga papapasukin. Oo, talaga. Parang, ano information yung makukuha mo sa Philippine Coast Guard of significance? Hindi, saka, kailangan mo pa talaga mag-plant ng tao sa loob ng PCG para makapag-spy? Bex, meron ng mga satellite na. Bex, bakla, I'm pretty sure lahat ng phone natin, no? Pwedeng matap any moment or whatever. Hindi mo na kailangan maglagay ng tao, eklabo doon. So, parang, alam mo yon, if it's too incredible, most probably, it might not be true. Alam mo yon, na parang, ganun yung eksena. So, ngayon, wala kasi sa formis. Okay, wala sa formis, pero the next question is, nailalagay ba sa formis yung mga operations request na hindi ina-approve? Yun yung tanong ngayon. Hindi ba? Yun yung dapat, ako talaga kasi, if there is something, wag mo na hate. Analyze the narrative. If the narrative is coherent, then you have to present a counter narrative na buo. Alam mo yon, na buo yung narrative, hindi lang yung piecemeal na, wala kasi sa formis, kaya hindi ito totoo. Bakla, hindi lang yun yung claim. Ang claim is, kaya hindi ito natuloy kasi hinarang siya ng little president na who happened to be a colleague of babaeng pinagpala sa lahat. Kaya hindi siya mailalagay. So, alam mo yun, parang the story of Maharlika is may isa pa na, antaw dito, may isa pa na nagdadagdag doon sa doon sa kwento nila ng yung sa ng PIDEA, sa statement ng PIDEA na that goes against them. Immediately after na ilabas yung kwento tungkol dito sa pre-operational report, naglabas sila ng statement basically defending the president na walang ganyan, hindi yan totoo. Okay. Of course, a lot of people, it's not rocket science. PIDEA is under the executive department.
Diba? You don't expect them to validate, ay, oo, Maharlika, tama ka. Diba? Do you really meron ba ditong, diba, nag-e-expect na si Pidea ay i-validate niya kung ano man nasasabihin ni Maharlika. So it is expected that they are going to defend the president. So kumbaga, whether reasonable or unreasonable yung statement ng Pidea, you expect that is going to be something it is something that's going to take the side of the president, regardless whether it is this bad or it is a well-formulated press release. Ganon. So, ngayon, dyan pa lang hindi nyo na maano Dyan pa lang hindi na kayo makakawala dyan. Kasi, syempre, a lot of people will think na, ano ka namang, syempre, yung Pidea, ang boss niyang presidente. Ang pinagbibintangan mo yung presidente mismo. Diba? Syempre, yung Pidea, hindi mo yan, diba? Hindi mo nina-expect na magsasalita na, ay, hindi, tama si Maharlika. So, yung audience, yung audience ng Pidea na tinatry nilang i-convince, it's actually very difficult for them to hurdle yung ganong klaseng perception. Diba? Ready na yung mga tao na, nako, yung Pidea to the rescue yan for sure. Diba? Doon pa lang, mahirapan na silang mahirapan na silang i-hurdle yung perception na yun Hindi, ayun na nga, diba, Chekhov's gun. Yung nangyayari ngayon na, una, si Maharlika, before this expose, nagpalabas siya ng CCTV video ng Pidea chief na ng Jombang. Hindi nila dinebunk yun. Although, kumalat na yun. And then, nag-build up doon. Eto, diba? Tex, kung yung Pidea chief, nakapambugbog, even doon na maraming nakaharap na CCTV camera, what else that they can do? Correct. Oo. Actually, diba? Maganda yung naging strategy doon ni Mother Dragon. Kasi, nakakuha si Mother Dragon ng CCTV ng Pidea. At ilang camera yun, ha? Ilang camera yun? Diyos me! Ilang camera angles? Oo. Pagkatapos, isang discarded document. Di ba, parang, if she can get CCTV capture, ano naman yung isang discarded document para hindi niya makuha? Di ba? Ano mas mahirap kunin? Video or document? So, ayun na nga ang eksena. Tapos ngayon, nangahamon siya, didimanda siya. Demanda siya sa Amerika. Diba? Kasi US citizen yan So, yun yung pinaka-fruitful doon. Ididimanda mo siya sa Amerika. Sabihin nyo na, I don't know kung paano mo siya didimanda sa Amerika. Yung government, ng Philippine government, ididimanda si Maharlika sa California. I don't really know how these things proceed. And then, magkakaharapan sila doon. Pero kasi the thing is, this is going to be so juicy, no? Kasi nga, syempre, i-cover yan ng US media. So, talagang, alam mo yun, na parang, nahihirapan ngayon sila kay Maharlika. Hindi, paano mo siya matitake down sa YouTube kung wala kang kaso? Oo. Kaya siguro yung mga private individuals, kaso kasi yung mga private individuals complain kay Maharlika, maano yan sa Amerika, itatagalin lang yung content na yun, pero the rest, nandun pa. Diba? So, yun yung eksenang galore, eksenang malupit. So, kung ako dun sa, Stratcom nila, is, wag trigger happy. Kasi, coherent yung story. It's not outside normal human experience. Political experience sa Pilipinas na ang bata-bata hindi na natutuloy. Kasi di ba yan yung pinaka number one sa politika? Bata-bata. Bata-bata. Correct. Diba? And ayun nga, Diyos ko pa yan, yung ginagamit ninyo kay PRRD, bata-bata niya yung Farmally, bata-bata niya si Peter Lim, diba? Yun nga yung pilit yung kinukunik kay PRRD Ganon din kay Pinoy. Diba? Bata-bata niya si Purisima, kaya hindi niya tinatanggal. Oo. And yun na yung lumalabas ngayon. Paano ka ginawa? At nawala si Sas, na-disconnect siya. Ayun. Tatalino pa ang PCO dahil kay Miss, sabi ni Jerry Hernandez. Well, ayaw naman nilang makinig yun yung problem. I don't think they are smart enough to listen. Kasi kung nakinig sila dun sa allegation, they would know exactly yung enough na refutation na kailangan para dito. Kasi hindi kasi sila nakikinig dun sa mga allegation, yun yung problem. Hindi sila nakikinig dun sa mga allegation, hindi sila nakikinig dun sa mga claim. So, I think they are fighting this blindly, 'di ba? They are fighting this blindly kasi sobra-sobra yung
Sobra-sobra yung pagde-defend doon sa totoong issue na nire-raise. And failure siya on the side of the administration at ito ng PIDEA and whoever who are defending BBM. Failure siya nung kanilang listening skills. Diba? Hindi kayo nakikinig exactly kung ano yung ina-allege, kung ano mismo yung kwento at kung bakit kami nagre-react ng ganito doon sa kwento. Diba? Ayun. Dapat hindi sinanto ni Duterte dati, sabi ni Mr. M. Paano hindi 2012 na siya, di ba? 2012 na nangyari yun. Sabi ni Ford, pero sa totoo lang, eto gusto kong malaman, what would make VP Inday Sara to withdraw his support kay BBM? Kasi feeling ko we are all waiting for Inday din, sa totoo lang. Yeah. Ayan, so magchismisa na tayo dito sa barangay namin. Sa barangay namin. Ayan. Dito ba sa to? Ito barangay na ito yung malapit sa ilog? Ay, hindi. Hindi ako dyan nakatira. Ikaw lang nakatira dyan. Hindi mo kami tumitira sa tabi ng ilog, no? We're so social. Itong barangay po namin is sa yes, of course, no? Ano mo naman itong barangay namin? Ang barangay po namin is, marami po itong, iba't ibang klaseng tao. Okay? Pero ito pong barangay namin, ang talagang source po namin ng mga facts ay yung manikurista. Oo. O sige, hindi yung point ng pagsagot sa issue. Kaya nga hindi sila on point kasi nga hindi nila alam yung story. No? Kami, alam mo naman, hindi nila alam yung story. At hindi sa kanila papaalam yung mga totoong story ng buhay. Anyway, yung actually pinakamatalino sa kanila is hindi na nagsasalita kasi nga nag-advance na yung science. Actually, siya mga pinakamagaling mag-debunk ng mga ganito. Pero hindi na siya magsasalita kasi nag-advance na yung science. Natatawa ako dun sa claim na na yung science ang pinaka-importanteng kinembular, ganyan-ganyan. Di ba nga, nung I think yung ibang mga tao merong misapprehension ng value ng politika sa practical aspect ng buhay ng mga tao. Kasi di ba nga nung unang panahon, ang iba't ibang imperyo ay naniniwala sa kanilang religious belief. So dinidisregard nila yung science. So ibig sabihin hindi sila nakikinig. So ang politika nila noon ay hindi based doon. 'Di ba? So that is why they don't listen to it. And yung political, ibig ko sabihin, if the political environment does not accommodate kung ano yung mga innovation, kahit anong kembot ng science mo dyan, kung yung political environment mo is not paying attention to it, kahit advance ka na dyan sa laboratory mo, wala tayong dyan, wala tayong pag-unlad dyan. 'Di ba? Hindi, ang nga niyan is parang basta, paubayan na lang natin sa science. Anyway, so yun na nga, yung pinakamagaling talagang maghimay ng ganito na mabubongga, hindi nga nagsasalita kasi nga nag-advance na yung science. So, well, matalino rin siya na hindi siya magsasalita tungkol dito dahil baka masunog siya in the end, no? Parang, alam mo yun, less talk, less mistake. Let's leave it to the advancement of science. Check na lang natin kung nag-advance na siya doon sa laboratory niya at baka meron siyang maiambag sa civilization. Hindi yun ang ko na parang Bex, even scientists debate with each other. Parang hindi ka nagbabasa ng parang iniisip ko, ano kasi mo, hindi sila nagbabardagulan. Bakla nagbabardagulan sila, nagbabardagulan mga scientists. Politika sa world of science, di ba? Yes! Nagbabardagulan nga si Niels Bohr and Einstein, no? Bakla, marami nagbabardagulan. Kahit si Newton, may kabardagulan sa inyo. Dahil nga, I forgot sino kabardagulan ni Newton. Si Leibniz pa. I-check yung ako si Leibniz. Kabardagulan ni Newton. Maraming bardagulan nun, girl. Maraming bardagulan sa science. Kaya hindi mo sabihin na mananahitin na ako kasi advances. Bakla, todo ang bardagulan sa science. Dahil, mas madugo ang barda doon. Mas madugo ang bardagulan kasi nga, kailangan talaga is explain. Actually, hindi lang sila rational explanation. Meron din sila mga personal bardagulan. Kaya sabi ko, bakla, hindi pa hinog ang kanyang pagkakaaral sa mundo ng siyensya. Ay nakikita lang niya siguro yung calculation. Bakla. No. Hindi lang dyan, girl. Matindi ang bardagulan. Akala mo may mawawala na yung politika? Bex. Matindi rin ang politika sa loob ng siyensya. Scientific world. Anyway, so babalik na tayo sa barangay na. Oo. Saan to sa walang ilog dito? Walang ilog dito sa barangay nyo?
ayoko nga sabihin ko sa yung barangay namin dahil baka magulgura ko, no? Alam mo naman na hindi ko dito sa barangay namin at wala na lang ako ibang ginawa kundi, mag-advance with science. Yun na lang po ginagawa ko sa buhay ko. You know, magpa-pedicure, ayun naman, magpa-kwento. Nagpapa-pedicure, ganyan, and then, ayun lang, pag-alagala, alam mo, wala akong magandang desisyon sa buhay, so, palaboy lang ako, ganyan. So, minsan nagpapa-pedicure, so, nakausap ko yung manicurista namin. Ay, Bex, no? So, meron dito sa barangay namin, ano yung barangay namin? Ang dami-dami dito interesting characters. Okay. Yung barangay namin is, meron siyang, ano sila mag-asawang? Perfect talaga silang family, no? Perfect family. Because my family is the most important. Because my family is the most important persons in my life. Ganyan. You're confident? Of course, I'm very confident. Yes. Because family. I didn't know that I came dot. I'm so sorry. Anyway, so ngayon, so mag-asawa sila. Ito si yung lalaki. Yung lalaki. Mahilig siyang mag-out of town. Mahilig siyang mag-out of town. So, ngayon, ang parating niyang ginagawa, pag nag-out of town siya, yung mga toda sa amin, may kinukontrada siyang mga toda. Toda lang naman, girl. Kasi hindi naman sila ganun mayaman. So, toda lang. So, toda. Tricycle lang. So, out of town, pero tricycle lang. Ganyan. Kasi hindi sila ganun kayaman. Tapos, natiktikan siya ng tanong. Na tuwing nagkokontrata siya ng toda, is, girl, shit, paano ko sasabihin? Nag-a-upcut siya ng pinagbabawal na acetone. Tuwing kokontrata siya? Ng toda. Ay, tricycle, kasi nga mag-out of town siya eh. So, nag-aangkat siya ng pinagbabawal na acetone. Okay. Kasi, alam mo, girl, sabi ng ito ang chismis lang naman sa akin ng manicurista, hindi lahat ng acetone ay legal. Oo. Okay. So, may mga acetone. So, ginagawa, natiktikan tong ng tanod. Yung ginagawa ng kasi pala itong lalaking to, kaya nag-aangkat ng pinagbabawal na acetone, kasi may parlor pala siya doon sa out of town location. Bakla! Ano mo na may parlor pala siya doon. So, ngayon, yung tanod na yun, gusto na siyang i-apprehend. Ganyan. Kasi nag-a-act ng pinagbabawal na acetone gamit yung toda, ganyan. Hindi na natuloy. Kasi nga, kasi naman, kahit hindi sila ganun kayaman sa barangay namin, is may impluwensya pa rin sila sa barangay namin. Kasi nga, kasi sila, tuwing piyesta kasi sa amin, Joey, isa sila sa mga pinakamalaki nagdo-donate ng prize money sa Miss A. Ganyan. Yung Miss A sa mga barangay, number one project talaga yan. So, ayun na nga. So, alam mo yun, na parang maraming beses na pala siyang dapat matimbog dahil sa pinagbabawal na acetone. Oo. Pero, ayun na nga, hindi nga siya matuloy-tuloy kasi nga is, base na rin sa chismis ng manicurista namin is, ayun na nga, kasi nga ma-influensya rin naman kasi siya. No? Kasi nga, madalas kasi pero hindi siya ganun ka yaman. Pero mas ma-influensya siya kesa sa mas mayaman siya. Depende na kung paano mo i-interpret yan. No? Basta, oo. Kasi nga, hindi rin naman kasi namin alam kung ano talagang tunay na yaman niya. Kasi nga, ang business niya, girl, is pinagbabawal nga na acetone. So, syempre pag mga ganyan, hindi mo alam kung hindi mo alam, di ba? Oo. So, ganun ang eksena, pinagbabawal na acetone. Kaya yung manicurista ko, galit na galit. Kasi nga, syempre, niyetang to. Kasi maganda yung acetone na yun, girl. Magandang panglinis ng kuko. Kaso nga lang, pinagbabawal. Kasi nga, pag ginamit mo yung acetone na yun, girl, mamamanhid yung mga daliri mo, ganon. So, hindi talaga siya for hindi talaga siya for circulation. Hindi talaga siya for public consumption. Hindi talaga for public consumption yung pinagbabawal na acetone.
So yun na nga, yun ang chismis sa akin ng manikurista kong kapitbahay. Ikaw, may chismis ba yung mga manikurista mo din sa bahay? Lalo na sa Unit 4C, you know? Ayun na nga. Kasi nga itong... Tinakot-takot mo kasi ako. Tinakot-takot mo kasi ako. Pagkatapos, edi, ayun na nga. Nakakalurky kasi i-chat nyo na lang ako. I-chat nyo na lang ako doon sa kwentong pambarangay ko. Gusto mo yung kwento ko yan? Kasi alam mo yung kwentong yan. Sige, sige. Ito po kasi si Joey. Kaya ayaw itong panggitin ni Joey itong kwentong to. Kasi yung mangbabalot sa kanila, baka hindi na siya pagbentahan ng pinakamagandang balot. Ilang years old nga ba yung magandang balot? 7 day or 3 days? Ano po pinakamagandang balot? Ilang days ba yung balot na maganda? Hindi ba mas bata, mas okay? 3 days old, parang ganyan. Ilang taon ba yung magandang balot? 3 days? 7 days? Basta yung ano, lampas na siya sa Penoy. Pero hindi pa siya, 18-day-old. So, hindi na siya mabibili, hindi na siya mapapabibili ng 18-day-old na balot pag kinwento niya to. Eh, nakwento sa akin ni Joey. So, wala akong pakialam kung makakain si Joey ng 18-day-old na balot, diba? Sige, kwento mo na. So, ito si Joey. Kaya ayaw niya yan. Kasi nga ayaw niya, hindi na siya mapagbibentahan ng 18-day-old na balot. Pero, ang kwento ni Joey, ganito. Sa barangay nila to, hindi ko barangay to ha. So, yung mga kabarangay ko dyan, hindi po to sa barangay natin, barangay po dito ni Joey. Kaya, sa barangay nila, may tanod. Lahat naman ng barangay may tanod. May tanod. So, tanod sa mga barangay. Gusto pa, diba? Mm-mm. Ngayon, sa barangay nila, yung tanod is may na tiktikan. Na mambabalot. Na yung mambabalot pala, ang binibenta ay hindi balot, kundi itlog na pula. Niloloko niya yung mga bumibili sa kanya. Oo. Ay, naku girl, hindi ka na pagbibentahan ng 18-day-old balot niya. Anyway, kumanap pa na lang ng ibang nagbenta ng balot. So, imbis na balot ang binibenta, itlog na pula. Eh, syempre ito, nakauwi ka na sa bahay mo, layo-layo. Kasi malayo itong mambabalot at malayo ito sa barangay nila. Kasi yun lang talaga ang bentahan ng balot. No? Kaya si Joey nahihirapan itong magkwento. Kasi ngayon na nga lang yung pinagbibila niya ng balot. Baka gugugulin pa siya. Oo. Kawa naman ako. Anyway, ako nagkwento. So, ngayon, yung tanod, natiktikan niya na hindi pala balot yung binibenta. Nung nagbibenta ng balot, kundi itlog na pula. Okay. Ngayon, nag-file. Nag-wild yung tanod? Nag-wild? Oo, nag-wild. Ngayon, nag-file itong tanod ng spot report. Di ba mga makatanod, spot report lang yan? Spot report, ganon. Itong mga babalot na to ay nagbibenta siya ng balot, pero ang tunay niyang binibenta ay itlog na pula. Maalat! Ngayon, ang una niyang pinagbigyan ay yung, ano man tawag sa secretary ng barangay? Barangay secretary. Hindi, may Tagalog yan, girl. May Tagalog yan. Anong Tagalog ng barangay secretary? Barangay... May Tagalog yan. Halimbawa yung treasurer, ingat yaman. Oo, barangay secretary, Tagalog. In Tagalog. Tagalog ng secretary. Kalihim. Kalihim ng barangay. Itong kalihim ng barangay nila Joey. Okay. Ay, hindi ba pala muna sa kalihim ng barangay? Ay, sa kalihim ng barangay. Sa mga ang tawag dito yung supervisor ng mga tanod. Oo, kalihim ng barangay. Ganyan. Tapos ngayon, sa supervisor para mga tanod na pinail ang spot report. Tapos, ngayon, itong spot report, yung puno ng mga tanod,
kabarkada yung girl. Yung bata-bata niya yan. Bata-bata siya nung kalihim ng barangay. Tama? Barangay. Oo. Tama. Okay. Tapos, sabi ng kalihim ng barangay, Bex, yung asawa ng mambabalot na yan, best friend ko nung high school. Best friend mo nung high school? Hindi best friend nung kalihim. Best friend nung kalihim, oo. Di ba? Sinabi niya doon sa yata sila, parang sila yata yung magka-partner doon sa JS Prom. Yes. Sila yung first sex, gano'n, parang ganyan. Oo. Hindi mo pwede yan. Sabi ng kalihim. Ano ba? O anong gagawin natin dito? Hindi mo nang gagawin yan. Hindi tuloy. At ito, ito na naman siguro yung nangyari. Ito yung speculation ni Joey. Kasi nga, syempre, pag mga ganyan, hindi mo talaga malalaman mga story ng buhay. Pero may mga clue kasi kung ano nangyari. So ngayon, sabi ng punong barangay, Bex, paano yan? Alam na nung tanong na itlog na pula yung binibenta ng magpabalot. Paano gagawin natin? Itong tanod na to, nag-wild-wild di ba? Yes, nag-wild-wild siya. Nag-wild-wild tong tanod na. Sabi nung okay. So, ngayon, ito kasi sa barangay ni Joey, mga kasi dito talagang, marami talagang halangang kanluan dyan. Halimbawa, yung hardware store sa barangay ni Joey. Diyos me, alam niyo naman kung sino mga may-ari ng hardware store, di ba? Bex, hindi pa, ang bakal na binibenta, hindi tunay na bakal, kundi gawa sa karton, ganon. Correct. At itong barangay ko, malayo to sa ilog, Malayo sa ilog. Oo. Ayun. So ngayon, itong tanod, meron din siyang ganon. Hinuli rin niya yung may-ari ng hardware. Nagigets mo na, John, may-ari ng hardware. Actually, itong tanod na to, di ba marami tong ganap? Marami siyang eksena sa buhay. Marami eksena itong So, hinuli ng tanod yung may-ari ng hardware. Bex, may-ari yan ng hardware. Ang mga may-ari ng hardware, ito ang pinakamalaking binibigay sa kampanya ng mga tumatakbo sa barangay. Di ba? O, syempre, nakarating na naman. Di ba? Ay, putak. Ang daming alam niya. Itong tanod na to. Ang dami mong alam! Ang nangyari, kinasuhan yung tanod. Oo. Nino, nung may-ari ng hardware. Ang sabi ng may-ari ng hardware. Ano ginawa nung may-ari ng hardware box? Di ba si Barangay Tanod, nahuli niya yung may-ari ng hardware na nagbebenta. Ang sabi niya, ay bakal to. Tapos nung chinek nung Tanod, anong bakal? Karton? Yes. Huling niya sa akto, ano ang ginawa ng may-ari ng hardware? Ang sabi niya is, ine-extort siya ni Barangay Tanod. Oo, na parang, So, nangyari na ngayon, dito kay Barangay Tanod, is, alam mo natanggal yung Barangay Tanod nila Joey. Kasi nga dahil na doon sa, ginawa doon sa hardware store. So, dahil natanggal siya, so parang, hindi na siya problema. Hindi na siya problema nung mambabalot din. Kasi nga, syempre, sabihin ng mambabalot, yan naman ang record mo na nag-extort ka ng may-ari ng hardware, ganyan. Kasama mo nga, ikaw Tanod ka. Oo, gano'n. So, kasi, actually, kawawa nga yung tanod na yun. Na parang ginagawa lang naman yung trabaho niya bilang isang tanod. So, yun po ang mga chismis sa aming iba't ibang barangay. So, kayo po ba sa barangay may chismis po? Itong tanod na to, ay hindi to tumigil sa kapuputak. Hindi siya tumigil sa kapuputak. Actually, pag pumunta kayo sa barangay ni Joey, makikita niya siya sa makikita niya yung mga putak nung barangay Tanod. Kasi yung barangay Tanod, mahilig siyang mag-graffiti. So pag pumunta ka dun sa graffiti wall ng barangay, makikita niya, actually kahit sa mga banyo. Mahilig siya mag-vandal. Mahilig siya mag-vandal. Makikita rin yun sa mga pintuan ng mga banyo. Katabi nung phone number nung isa, tapos kita tayo, ganyan. Oo, ganyan. Oo, sexmate tayo, textmate tayo. Si CR siya sa public CR, tapos isusulat niya dun yung... Pero itong barangay Tanod na to, nilalagay niya dun yung buong kwento doon sa
mga dingding. Oo. Oo, at kaya may record. So, kaya nga pag pumunta kayo sa barangay ni Joey, makikita niyo yung record at mapagtatagpi-tagpi niyo na ang storya ni Lola Basyang. Oo. Ng buong mundo, pati ng universe. Alam niyo, maliliwanagan kayo kung saan kayo nanggaling, kung totoo may Diyos, or illumination. Oo. Sabi ko sa inyo, ang makaka-achieve ninyo, Nirvana box, di ba? Ganon. Kaya kailangan niyo pumunta ng barangay nila Joey. Correct. Ayun. Nakakaawa rin tong ano na to eh. Nakakaawa rin tong tanod na to eh. Kasi nakakaway tanod niyo. Oo, ano na siya yung naglalakad na siya yung madami na siyang dungis, ganyan, dahil nga dun sa mga nangyari sa buhay niya. Ganon. Pero hindi siya tumigil sa kapuputak. Putak pa rin siya ng putak. Pero yun nga lang, kasi wala, hindi na siya tanod. Tapos, ang dumi. May nagtatanong dito, noon ba sa public yung tanod na yan? Girl, wala namang barangay tanod na hindi kilala sa barangay. Ayun. Itong tanod na to, ay napaka-importante. Ayun. Pero hindi rin ako, yun nga, kasi nga parang, marami na rin sakripisyo yung tanod eh. Ayun. Si Isko ba to? Ay, mapapasok si Isko dito. Walang initials. Ay, wala pong initials. Kasi nga po, si Joey ay nag-iingat. Kasi nga, gusto pa niya kasi bumili doon ng balot, doon sa mambabalot. Kasi nga, yung tunay na balot, hindi yung fake na balot. Hindi yung itlog na pula. Hindi yung itlog na pula. Kaso kasi yung mambabalot na yun, meron din siyang binibed ng 18 years old. Pero ito yung mga pinagkakatiwalaan niya. Si Joe, pinagkakatiwalaan ng mambabalot na yun. So hindi siya nalilikin naman ng itlog na pula. Yung iba lang. No? So ganun lang. So, kaya ayaw niya magbigay. Hindi lang naman kasi ako bumili. Yeah. Kaya yung totoong balot lang yung nakukuha ko. Oo. Actually, pag pumunta kayo sa barangay ni Joey, may mga dates, yung mga vandals, no? So, halimbawa, meron doon, June 7, 2012, ganyan, June 6, 2012, June 5, 2012, ganon. So, may mga ganon-ganon kasi, ewan ko, ewan ko sa barangay kasi ni Joey, pag pumunta ka dyan, yung mga tao mahilig mag-record ng ganyan. So, may mga dates, ganyan. So, tingnan nyo na lang yung mga, punta na kayo ng barangay ni Joey at tingnan nyo yung mga ganong dates, ganon. Oo. Ayun. Pero minsan meron ring August, ganyan. May date din na August, ganyan. Yun na yata yung huling kembot nung tanod. Ayun. Ay, actually, yung tanod nyo, napunta sa barangay ko. Ano ginawa sa barangay nyo? Ayun din, kasi nga pala, yung barangay chairman nyo pala, barangay chairman namin, magkabarkada, girl. Hindi mo alam? Magkabarkada sila. Kasi nag-meet talaga yun sila sa barangay convention. Meron barangay convention. Yung mga barangay chairman na nagkikita. Usually nagpupunta sila ng Baguio eh. Tapos nag-meet lahat. Sa Baguio talaga? Oo, sa Baguio talaga. Anyway, sa Camp John Hay ba yan? Hindi, usually, hindi doon. Usually sa teachers camp, ganyan. Or sa kahit anong mga government facility sa Baguio. Maraming mga summer house yung mga government offices doon. May DILG rest house dun eh, sa Baguio. So ngayon, ang eksena is, recently rin, pinapahirapan siya, yung barangay tanod. Kahit wala na siya sa serbisyo? Oo. Ay, oo. Meron, patuloy ang... Kaya nga sabi ko, naglalakad siya ngayon, ang dumi-dumi na nung damit niya. Diba? Alam mo, kawawa talaga yung mga barangay tanod kasi sila talaga yung pumaharap sa mga kriminal sa barangay. Tapos, ang problema pa, kung yung kriminal sa barangay, nagbibigay ng campaign funds sa barangay captains or sa Miss Gay. Halimbawa, sa katulad namin, nagbibigay siya ng pondo sa Miss Gay, di ba? Kaya dinidelma yung pinagbabawal na asitong, di ba? So ganun. So parang, teka, litong-lito yung mga tao dito, pero meron pong isang tao lang na nakaintindi. May isang tao lang na gets na niya. Isa lang. The rest, mali kayong lahat. Hindi, ganyan naman po talaga sa mga awakening. No? Nag-uumpisa lang yan sa isa. Tapos, iba pang kwento. Kaya nga,
magandang pagtagpi-tagpiin ang mga storya. Kasi nga, ang mga magkakatulad, ano yung kwento sa Batibot? Ang magkakatulad, ano yun sa Batibot? Yung ang pare-pareho. mga pareho ay, ano yun? Magkakatulad. Ang pare-pareho ay magkakatulad. Parang ganyan. Ano ba yan? Shit, nakalimutan ko yung Batibot Ano song. nga yun? Alin ang naiba. Isipin Diba? kung alin ang naiba. Isipin mabuti. Isipin kung alin. Isipin kung alin ang naiba. Irma, madaldal. Okay, eto na. Ayun! Ito. Ayun, tama si Rabie. Pagsama-samahin ang pare-pareho. Ang magkakatulad ay ating ituro. Hindi ituro, igrupo. Ang magkakatulad ay ating igrupo. Okay, so igugrupo rin natin magkakatulad. So, kasi nga, no, dito sa barangay ni Joey, hindi ba sa barangay ni Joey? Actually, parang barangay mo ata si Joey. Yeah, barangay ito ni Joey. Actually, ang hindi alam ni Joey, yung pinagbabawal na aceton, dinadala sa barangay. Malayo nararating yan eh. Malayo nararating yung pinagbabawal na aceton. Okay. Ngayon, etong hindi mo alam, Joey. Okay? Yung manikurista nyo, Dex, syempre, nababagsak ng pinagbabawal na aceton. Tapos, yung anak ng kapitbahay namin na nagtutulak ng pinagbabawal na aceton. Diyan siya sa barangay ninyo gumagamit ng pinagbabawal na aceton. Tapos, yung kapitbahay mo, Joey, is kamag-anak pala nung kapitbahay na. Yung anak ng kapitbahay niyo is pinsan syempre nung kamag-anak nung Oo, pinsan. So, ayun na nga. So, syempre is, ang presyo pala ng pinagbabawal na aceton is 6,000. Tama ba? 6,000 ba yung presyo ng pinagbabawal na aceton? Ngayon? Mas hindi, yung girl, ito yon pag nagbayad ka ng pinagbabawal, pag nagbayad ka ng 6,000, ano kasi yun eh, all pinagbabawal na aceton, all you can. Ako, 6'5". 6'5 daw. 6'5. Hindi naman ako. So, ano sawa? So, ikaw, halimbawa, pupunta ka ng parlor, ano ka ba? Ano ka lang? One time ka lang? Ganyan. Pero unli na yun. Unli na yun. Hindi pa pwedeng one time. Kailangan 6'5", isang baksakan. Ang gagamitin namin sa pagtanggal ng ingrown mo is ang pinagbabawal na aceton. Kasi yung pinagbabawal na aceton na yun, hindi siya katulad ng ibang aceton. Kasi yung aceton kasi medyo mahal. Ito kasi, itong pinagbabawal ng aceton na ito, pag ginamit mo sa kamay mo, mamamanhid yung kamay mo. Ganon. Correct. Anyway, so, ayun nga. So, madalas yung ginagawa niya ng one to sawa ng pinagbabawal ng aceton, yung kapitbahay mo, Joe, yung anak ng kapitbahay. Tapos, syempre, yung dumadaan ang panahon na, ayoko na, ganyan, ayoko na. Tapos nagkita sila uli, no? Kasi nga, yung kapitbahay ko na nagtutulak ng pinagbabawal na aceton, na-promote. Ay, taray. Na-promote siya bilang CEO ng parlor. Yan. CEO ng parlor. Siyempre may celebration, di ba? Celebration. Siyempre, na-invite yung kapitbahay mo dun sa parlor. Kasi magkakamutaan. At yung anak, parang niyayaya uli yung kapitbahay mo na Bex, may ingrown, ang dami mong ingrown sa paa. Tara na, tagalin ko na yan. Tagalin ko na yan sa pamamagitan ng pinagbabawal na aceton. Ito ba yung niyaya sa likod? Tara na, tanggalin ko na yung ano mo. Linisin ko na. Siyempre, dumarating talaga sa buhay natin na sa'yo ko na yung pinagbabawal na aceton kasi nakakasigira siya ng paa. Alam mo yun, nakakadry. Nakakadry naman talaga kasi yung pinagbabawal na aceton. Kasi yung kapitbahay ko na yun, kailangan niya yung agility ng kanyang kamay kasi pagka gumamit ka ng aceton, nakaganyan na lang yan. Kailangan niya gumagalaw yan lagi ng bonggang-bong. Pag gumamit ka ng pinagbabawal na aceton, nakaganyan lang siya. So, kasi namamanhid. Kasi namamanhid. Namamanhid. Yeah. Oo.
So parang yun na nga, na parang, so ngayon, pag pinagpatagpi-tagpi yung mga story na yung mga babalot, yung gumagamit ng toda para mag-transfer ng pinagbabawal na asset sa iba't ibang barangay, di ba? Saka yung spot report, tapos yung sa hardware store nila Joey na gano'n. Tsaka mga statement nung yung statement nung matandang masama bunganga. Ay? Yung mga sinasabi ng matandang masama bunganga. Kilala mo, sikat tong matanda tong, yung bastos na matanda. Madami rin sinasabi nun. Oo. Ay, tama. Ano yan, palaboy na yung matandang yan. Oo. Tapos ang punta ng punta. Tapos talak ng talak. Palaboy yan. Oo, talak ng talak. So, pag pinagsama-sama mo, pag pinagsama-sama mo to, na parang, most probably it's true, na parang ganon. Siyempre may doubt pa rin, pero, bakit masyadong matibay yung coherence ng mga storya ng manikurista ko? Oo. Yung... Ako meron akong, hindi ko, yung tanod, hindi ko alam kung later on ay, baka kasi, nung una, gustong-gusto niyang gawin, talagang bukal sa puso niyang gawin ang kanyang trabaho. Hindi ko alam kung later on kumembot na rin siya. Kasi syempre parang, ang nakikita ko kasi dun sa tanod, nung nakita niya yung karton, at nung nakita niya yung itlog na pula, at tumingala siya, sabi niya, putang ina, lahat peke, sabing gano'n nung So hindi ko alam kung ano yung naging decision niya after. Pero tingin ko, nakita niya yung mga bagay na hindi niya dapat makita. Kaya nasiraan siya ng bait. Oo. Nasiraan ng bait. Nasiraan ba siya? Yung barangay tanod. Nasiraan ng bait. Ayun. Ano nangyari sa kanya? Hanggang ngayon nga, meron siyang, di ba nga, madumi na yung, di ba, kinembot na siya doon sa pagiging tanod. Wala na siya doon, sinibak na siya sa pagiging tanod. After noon, every time na puputak siya, nagkakaroon siya ng kaso. hanggang recently, Box. Ayan, kinakasuhan pa rin siya. Ayun na nga. Pero, buti hindi pa siya ginugurgur, no? Buti hindi pa siya tinitegi. Bakit kaya hindi siya tinitegi? Baka, kasi eto, tingin ko tong tanod na to, hindi naman to magiging tanod kung hindi siya magaling. So baka nakapag rin niya na, ay, pag may nangyaring kinembot sa akin, may mga, kasi Bex, di ba nga putak to, ang dami niyang pinangalanan. Ganun. So, I don't know, baka siya ng, ay, alam mo kasi yan. Naglatag siya ng enough na safety net na hindi enough para siya ay kasukasuhan, pero enough para siya ay maging buhay. I think alam ko na yan. Kung ano yung meron yung tanod ni Gwen. Ano? I think yung tanod niyo ay may DVD. Posible actually. Feeling ko yung tanod ninyo ay meron siyang sex video. Tingin ko itong tanod na to ay merong library ng incriminating kinembular. Na parang, para siya ay kasi pag may nangyari sa akin, dekada ka nang wala sa pagiging tanod, hanggang ngayon ginugurgur ka pa rin. Na parang, okay, kung may mangyari sa akin, pasensyahan tayo, mapapanood nyo ang One Night in Paris. Alam niyo, One Night in Paris. So tingin ko, itong si tanod na ito, may galing ito, to the extent na nakapagtanim na siya ng kamote sa iba't ibang lugar. Na kailangan na lang ng trigger para ang kamoting ito ay maging putot. Ayun. Hindi, I think ang kasi nila siya. Marami kasi siyang nalalaman eh. Sobra. Marami siyang
marami siyang nalalaman kasi nga, mahilig siyang magbasa ng libro. So bulino talaga tong si Tanod. Oo, mahilig siyang magbasa ng libro, mahilig siya mag-observe. Alam mo yun, mahilig siyang mahilig din siya mag-request. Mahilig din siya mag-request ng video okay, di ba? Mahilig din siya mag-request ng video okay ng pinakamagandang kanta. Kaya magaling siya kung... Actually, ito nga. Kasi nga nag-request siya ng kanta. Sabi ngayon nung, may ano yan, Christmas party? Isang Christmas party sa barangay. Tanod pa siya nito. Hindi pa siya matatanggal. Nag-request siya ng kanta dun sa Christmas party. Sabi, eto pa gusto kong kantahin. Sabi, kasi marami nang alam tong si Tanod. Sabi nung kalihim na sekretary, kakanta ka. Itong kanta na to, dapat ako lang ang pwedeng kumanta nito. Ganon. Sino sabi niya? Sino sabi niya kakanta? Yung kalihim ng barangay. Kasi naeepalan talaga siya dito sa na parang, gustong kumanta. Hindi siya binigyan ng night. Yung entire Christmas party. Siyempre, di ba isang tanod na. Siyempre, alam mo yung mga tanod na yan. Yan yung mga prusko, mga makikisig, balingkinitan, kayumangki, kalagitnaan. Ano yung isa? Kaligatan. Kayumangging kaligatan. Kayumangging kaligatan. Matigas, ganyan. Di ba ganyan yung the rest? Sila pala. Yung matandang pala. Alam niya na yung mga kaligat ng kayumangging matitigas, ganyan. Mga brusko. Mabango, makatas, ganyan. Alam pala nila. Correct. Ito ang matandang palaboy. Itong matandang palaboy na masama ang bibig. Kakwentuhan niya ba? Kakwentuhan. Hindi ko alam kung paano pero di ba? Sabagay kasi chismoso rin tong matandang na to di ba? Itong matandang palaboy na to. Chismoso din. So ang dami rin niyang talagang nasasagap na kwento. Ayun. So ayun. So, yun ang eksena. Yun ang eksena. Daw yung clue? Ang clue ay meron nang nakakaintindi na iisang tao sa comment section. Isa lang. Isa lang. Pagkatapos lahat kayo mali. Isa lang yung nakita ko na nakaintindi ng kwento. Tapos lahat kayo, oo, merong isa. Tapos yun lang yung comment niya. Hindi na siya nag-comment ulit. Yun lang ang tama, lahat kayo mali. Pero yun na nga. So, ako naman kasi, ayun na nga, alam mo yun, nakakahiya. Nakakahiya tuloy sa mga tao, na parang, shit, parang, ganun pala kalalim yung Nyet, ako nagbibenta lang pala. Oo. Nagtatanong si Tita Relda kung tama daw siya. Tita Relda, mali ka po. Hindi ko namin sabihin kung sino tama o mali, basta meron lang pong isang tama. May isa lang tao na nakascore, as in, bingo! Yun. Mag-isa lang. Pero yun na nga. Kaya nga ang sabi namin is pumunta kayo sa barangay ni Joey, tapos i-search nyo yung mga vandalisms, ganyan. Kasi may date yung mga vandalisms sa mga dingding nila. It's all over the wall. Sa totoo lang, it's all over the wall. Anyway, so, ayun na nga, nakakaawa yung mga actually, parang, I'm pretty sure there is a reason kung bakit nangyayari ito sa mga barangay natin. No? Ang ko dito, itong kwento na to, actually kaya natatawa ko dun sa reaction nila dito sa mga nangyayari. Kasi, kapag ka talaga hindi ka nag-o-observe for a long time, yung pagkaintindi natin dun sa kwento ng Tanod, hindi mo ma-figure out Kung kunwari yung ngayon ka lang ngayon ka lang yung sitwasyon ngayon, ito lang yung nakita mo, tapos hindi mo naman nakita yung sitwasyon before. Limited ka talaga, at saka para kang may tapahoho. Kaya very, very important na tingnan talaga yung kalakaran, yesterday's yesterday, at nung mga nakakaraang pa. Kasi,
yun ang paraan para maintindihan kung ano yung Pandora's box na inopen ni Mother Dragon. Ang daming monster ang maglalabasan, ano?